Papaano po ito? Iniiwasan ho dito, baka may mga politiko ho mahahalal dyan sa CONCON o kaya mga kamag-anak po ng mga politiko. Oo nga eh. Yan ang problema dito sa ganyan na kahit anong siguro, kahit anong constitutional amendment, yan ang problema lagi. May pagdududa, may paghinala na baka para sa personal na para sa personal yung mga gagawin ng ating mga delegado diyan. Ngunit alam mo, dalawang hakbang yan para matuloy yung Constitutional Convention, no. Yung una, dapat magkaroon muna ng joint resolution yung Senado at saka yung House of Representatives na tatawag na tayo ng Constitutional Convention. Ang kailangan na boto dyan, 2/3 vote ng lahat ng miyembro ng House of Representatives at 2/3 vote ng lahat ng miyembro ng Senado. Ngayon, pag natapos yan, halimbawa, nag-agree na gagawa tayo ng Constitutional Convention, kailangan may pangalawang batas na magsasaad kung paano at anong organisasyon, paano yung mga detalye ng Constitutional Convention. Doon papasok yung ilang bang delegado yan, halal ba yan o appointed, ano yung mga pagbabawal sa pagdelegado sa convention. Doon pwedeng ipasok yung safeguard para sa mga pangambanan ng mga kababayan natin. Pwede mong ipagbawal yung paghalal ng mga kamag-anak ng kahit sinong congressman o senador doon sa pagkadelegado sa convention. Pero medyo maaga pa yan, hindi pa namin napag-uusapan yan. Ang una muna is kailangan ba talaga ng Constitutional Convention ngayon? At yun ang aking posisyon na kailangan na talaga kasi 47 years na tayo, Aljo, na wala talagang pagbabago sa konstitusyon. Ang dami nang nangyari. Nagka-cellphone, nagka-wifi, nagka-social media, nagka-West Philippine Sea. Lahat yan dumating na. Hindi natututukan ng atin na saligang batas yung mga bagay na ganyan. At yung marami pang mga ibang pagbabago sa ating mundo. Sa tingin ko dapat talaga panahon na para tignan natin lahat ito at para mabawasan tayo ng mga problema ng nanggagaling sa saligang batas.